Sa nakaraan nating kwento ay binigyan ng Battalion Commander si Hyunwook ng awtoridad na pamunuan ang pagbibigay ng command sa buong 1st Battalion. Patuloy sa pagdedepensa ang sundalo sa unang barracks para pigilan na makapasok sa loob ang mga nagsisiksikan na mga kalansay. Inutos na rin ni Sergeant Oh Sang-wook sa mga mages na ihanda na ang kanilang mga mahika. At kaagad naman ng mga ito sinunod, at bumubuo ng mahikang apoy sa itaas ng mga nagkukumpulan na mga kalansay. Kasunod nito ay mabilis na nilang itong pinakawalan, dahilan ng pagkatupok ng maraming kalansay na nasa saklaw ng kanilang mahika. Subalit kahit na marami na ang kanilang nabawas sa mga ito, ay patuloy pa rin ang pagdagsa nito na para bang hindi lang nila nababawasan ang mga ito. Kaya naiinis na lang siyang napasabi na sa ganitong sitwasyon, ito ay magiging walang katapusan. At ang mga kalansay ay muli na namang sumalakay patungo sa kanila. Maging sa ikalawang barracks ay ganun din ang sitwasyon, kahit na nagagawa nilang makapagbigay ng pinsala sa mga kalansay ay patuloy lang ang pagdagsa nito papunta sa kanilang tinutuluyan. Hanggang sa nagawa na ng mga itong makapasok sa loob. At kaagad na ng mga ito narating ang ikalawang palapag ng gusali, kung saan ang dalawang nagbabantay dito ay nagawa ng maabot ng mga ito. Hanggang sa silang dalawa ay tuluyan nang ang binawian ng hininga, kaya inutos na ni Kim Se-hee na umatras na muna sila. Kanya na ring pinaakyat sa mas mataas na palapag ang iba, na umiiyak pa sa pagkawala ng kanilang mga kasama, dahil ayon sa kanya na hindi na nila magagawa na mailigtas pa ang mga nasa ikalawang palapag. Kahit na nag-aalinlangan ay kanila na rin itong sinunod, habang si Kim Se-hee ay nagpaiwan muna, at naiinis niyang sinasabi na sa dami ng mga ito, ay hindi na nilang magagawang magtagal dito. Sa lokasyon naman ni Youngjun, kung saan ay mabilis lang niyang pinatutumba ang mga halimaw na gustong pumasok sa guard post. At ang mga ito ay walang magawa kahit siya lang mag-isa ang humaharap sa mga ito. Ngunit dahil kanina pa si Youngjun walang tigil na nakikipaglaban ay hindi maiwasang mag-alala ang mga kasama niyang nanunood lang sa kanya at siya ay kinamusta kung siya ba ay okay lang. Tumugon naman siya na sa tingin niyo ay okay lang ba ako? Habang nakayuko na para bang pagod na rin siya. Dahil matapos niyang maubos ang unang grupo ng mga zombie, ay meron na namang panibagong sumusunod dito. Kaya napasabi na lang siya na dahil sa totem, ay mas naging mahirap na ubusin ang mga zombies, at patuloy lang sa paglabas ang mga ito. Subalit sa halip na panghinaan siya ng loob, ay mas lalo lang siyang naging sabik muli sa pakikipaglaban. Ayon kay Hyunwook, sa katunayan ang mga kalansay at mga zombie ay hindi naman masyadong nakakabahala, ngunit kung isaalang-alang ang bilang ng mga ito, na masasabing aabot sa 10,000 hanggang 20,000. Dagdag pa niya na sa dami ng mga ito ang kanilang kampo ay siguradong babagsak. Nagtanong naman si Lee Min-hee na pagkaganon ay wala na silang pagpipilian kundi magtayo ng kampo sa bunker at tumugon. Kaagad naman itong hindi sinang-ayunan ng ating bida, at hindi nila pwedeng gawin iyon. Sa kadahilanan kung kanilang iiwasan ang mga ito, ang mga halimaw ay magiging estratehikong kikilos bilang isang hukbo ng mga patay, na kinokontrol ng mga nilalang na nag-set up ng totem. Pahabol pa niya na kung ang mga halimaw na ito ay makakababa sa namsam, daan-daang libo ang mamamatay. Muli namang nagtanong si Lee Min-hee na kung ganoon, ay ano na ang kanilang dapat gawin. Hindi naman kaagad na sumagot si Hyunwook, sa halip ay kanya nang inutusan si Yuna bilang assault squad leader na kung maaring hanapin niya ang totem kasama ng mga nakabantay sa guard post. Kaya nagtataka naman na napatanong si Yuna na kung paano naman ang mga zombies na naruroon. Seryoso naman tumugon si Hyunwook na kanilang bubuksan ang guard post, at pagsasamahin sa iisang lugar ang mga zombie at mga kalansay. Pagalit naman siyang sinabihan ni Lee Min-hee na kung nababaliw na ba siya. Dahil kung ang dalawang klase ng mga halimaw ay magsama-sama, ay mamamatay lang sila. Nakangiti naman itong sinagot ni Hyunwook na hindi iyon mangyayari, kung siya at si Lee Min-hee ay magtutulungan, ay ang mga halimaw ang siyang mamamatay. Dahil doon ay nagtataka naman siyang napatanong na kung siya ba talaga, sabay turo sa sarili. Pagkatapos nilang magplano, ay nakatanggap na kaagad ng isang tawag sa radyo si Youngjun, kung saan ay kanyang tinanggihan ang sinasabi ng kanyang kausap dito. Dagdag pa niya na kung paano niya naman mahahanap ang totem sa buong namsam. At ang kanya palang kausap ay ang ating bida, na naiinis nang nagsasabi na wala na siyang dapat ipag-alala doon, dahil ang kanilang squad member ay naghahanap na sa mga tiyak na lugar sa namsam.
Maya-maya lang ay muli na naman may isang alon ng mga zombie ang papalapit na naman sa kanila, kaya tinawag na ng dalawa si Yang Jun. Dahil hindi naman nakikinig si Yang Jun sa kanya ay bigla na lang siyang naging seryoso at sinabi dito na dapat nitong sundin kung ano ang kanyang pinag-uutos dahil sa ngayon siya ang tumatayong commander. Kung saan ay nagkukunwari namang walang naririnig si Yang Hun sa kanya dahil sa paputol-putol raw na signal. Kaya napasabi na lang siya sa sarili na kanyang nakalimutan ang tungkol kay Yang Jun nang may nakakalokong ekspresyon. Pagkatapos ay kanya nang sinabi dito na Valentine's 21 years old whiskey, dahilan ng ito ay natigilan sa kanyang ginagawang kalokohan. Hanggang sa ito ay muli na namang nanimbalik ang kabaliwan, at mabilis nang nagtanong kay Hyunwook na kung tutuloy pa ba siya, o hindi na. Kaya napasabi na lang si Hyunwook, na kahit sa nakaraan magpahanggang ngayon, ay hindi pa rin ito nagiging seryoso kahit kaunti. Dahil sa alok ng ating bida na isang inumin, ay masigla na siyang sumang-ayon sabay sabi na siya ay aalis na agad-agad ngayon. Maging si Yuna ay aalis na rin patungo sa pagtatagpuan nilang lokasyon. Bago pa man umalis si Yuna ay tinawag niya ito at pinagsabihan na siya ay susunod rin dito mamaya, at nakiusap na pansamantala muna na habang wala pa siya ay iingatan nito ang kanyang squad members. Sinagot naman siya ni Yuna na huwag itong mag-alala, dahil kahit siya ay hindi rin niyang papayagan na may mawala pa sa kanila. Pagkalipas ng ilang sandali ay kumilos na rin sila Hyunwook upang gawin na ang kanilang pinagplanuhan, kung saan ay atin nang makikita ang isang warp zone na nasa ilalim ng isang drone. At mula sa command center broadcast ay kanila ng pinapa-address ang lahat ng mga personnel na nakikipaglaban sa mga halimaw. Nang walang pag-aalinlangan ay kaagad na silang nagsiyalisan sa kanilang mga pwesto at nagtungo na sa loob ng bunker. Pagkatapos ay inutusan na ni Oh Sang-guk ang lahat ng mga mages na magsagawa ng isang barrier para paghandaan ang isang malakas na impact, habang ang iba naman ay nagtataka kung bakit wala pang may dumarating na suporta. Mula sa loob ng command control room ay kanilang sinusubaybayan ang bawat galaw ng mga halimaw, at kanila nang iniulat kay Hyunwook na nagawa ng makapasok ng mga zombie sa guard post. Kasalukuyang lokasyon ay 200 metro patungo sa ikalawang barracks. Dahil wala nang pumipigil sa mga ito ay malaya na ang mga ito nakakapag-marathon, at umabot na sa ika-100 metro. Hanggang umabot na ang mga ito sa eksaktong lokasyon kung saan naruroon ang mga kalansay. At ang dalawang klase ng halimaw ay nagkita na, at nagulat pa sa isa't isa na kung sino ba ang mas gwapo sa kanila. Dahil ang nangyayari ay umaayon sa plano, ay sinabi na sa lahat na maghanda sa isang malakas na impact. Samantala si Kim Se-hee naman ay nagtataka kung magagawa ba nilang pigilan ang mga ito gamit lang ng isang barrier. Sila ba ay nababaliw na? Ang hindi niya alam na mayroon din siyang mahalagang bahagi na dapat gampanan sa planong ito, kung saan ay iniutos na ni Hyunwook sa kanya na dapat niyang manipulahin ang hangin, at ito ay panatilihin lang sa bilis na 3 metro sa bawat segundo. Tumugon naman siya na kung ano ba ang iniisip ng kanyang mga kasama, sabay palabas na ng kanyang kasanayan upang sundin ang ipinapagawa sa kanya. Ang pinakasusi upang magtagumpay ang ganitong plano, ay naririto sa 3rd Anti-Monster Armory, kung saan ay naririto na ang dalawang magpartner na dating hindi magkasundo. Seryoso lang na tinitigan ni Hyunwook ang ginagawa ni Lee Min-hee, habang ito ay napapatanong na lang sa kanyang isipan kung sino nga ba talaga ang ating bida. Ayon kay Lee Min-hee, ang pinakamalayo lang na maaabot ng kanyang warp zone ay hanggang 70 metro lang. At hindi niya lubos maisip na kanyang maikokonekta ang warp zone sa isang tiyak na lokasyon para ipadala ang ibang bagay sa malayo. Kanyang tinitigan ng may pagtataka ang ating bida dahil ang layo ng drone ay lagpas pa sa 800 metro, at siya ay nagtatanong sa kanyang isipan kung papaano raw nalaman ni Hyunwook kung paano gamitin ang kanyang warp zone na mas higit pa kaysa sa kanya. Makalipas ang ilang sandali ay iniulat na ng mga opisyal ng komunikasyon na umabot na ang drone sa taas na 1 kilometro, at kasalukuyang inaayos na ito. Dahil ayos na ang lahat, kanya nang tinawag si Lee Min-hee para simulan na ang pagpapalawak ng kanyang warp zone, at mabilis naman niya itong sinunod hanggang umabot na sa pinakahangganan ang lawak nito. Bilang panimula ay kanya nang kinontrol ang isang espada para subukan kung nasa tamang anggulo na ba sila. Upang ito ay malaman, kanya na itong binitawan papasok sa warp zone nang hindi na kailangan pang pag-isipan. Mula sa malayo ay natatanaw naman ito ng babaeng vampira, dahilan ng kanyang pagtataka. At kanya lang itong tinitigan ng naguguluhan, kung saan naman ito nagmumula.
Hanggang sa ito ay tuluyan ng bumagsak sa ibaba at matagumpay na tinamaan ang isang kalansay. Hindi lang iyon, dahil sa lakas ng pagkakabagsak ay nagdulot pa ito ng isang malakas na impact dahilan ng pagkawasak ng lupa at pagtilapon ng iba pang mga halimaw na naabot ng saklaw nito. Ang pangyayaring ito ay kitang-kita naman mula sa lokasyon nila Taeyong at kanilang kinumpirma na ang unang tira ay tumama sa kanilang pinupunterya. At kanilang nasabi na basta si Lee Hyun-wook ang may gawa, ay walang puwang ang pagkakamali. Upang may sigawa ang isang pangkalawakang pag-atake ay kanya nang binasag muli ang mana tank sa kanyang dibdib ng walang pag-aalinlangan. At ang kanyang mana ay muling nanambalik sa 100%. Kaya wala nang dapat pang pag-isipan, at oras na para isagawa ang kanilang pinagplanuhan. Ang hindi mabilang na mga espada mula sa armory ay kanya nang nilagyan ng mana at pinalutang na sa ere para ihanda. Pagkatapos ay kanya nang ginamit ang kanyang kasanayan na Steel Rain upang ipadala ang mga espada papunta sa mga halimaw na nasa ibaba ng warp zone. Batid na ng mga ito ang nagbabadyang panganib na paparating sa kanila, ay kaagad na silang tumangala at magdasal na lang na sana maging buo pa rin ang kanilang mga katawan matapos nilang saluhin ang mga bumubulusok na mga espadang ito. Subalit ang kanilang ipinagdarasal ay parang malabo nang mangyari, dahil kahit mga matitigas na bato ay nagkakapira-piraso matapos mabagsakan ng mga ito, at sa unang pagkakataon ngayon lang natakot ang mga ito na muli na namang mamamatay, kaya ang iba sa kanila ay nagsisitakbuhan na palayo mula dito. Kaya ang lahat ay nagulat sa pangyayaring kanilang nasaksihan dahil ito ay hindi nila inaasahan. Maging silang dalawa ay bigla na lang natulala sa mga kaganapan na kanilang nakita. Gamit ng kanyang buong lakas ay kanya pang itinudo ang pag-atake, layuning ubusin ang lahat ng mapangahas na mga halimaw na pumasok sa kanilang teritoryo. Ayon sa kanya, dahil sa ngayon na siya ang tumatayong commander, ay hindi niya hahayaan na kahit may isa pang mamamatay sa laban na ito, habang pinagmamasdan lang ng babaeng vampira ang mga kaganapan mula sa may kalayuan. Kaya labis na lang ang kanyang pagtataka, at ito raw ay hindi kapanipaniwala, at nakakaramdam ng bahagyang pagkabahala. Samantala si Lee Min-hee ay nakatingin lang na naguguluhan sa kanyang ginagawa, at harap-harapan na niyang nasaksihan ang tunay na kakayahan ng ating bida. Dagdag pa ni Hyun-wook na wala na rin kahit na sino man ang mamamatay ng dahil sa kanya, habang baka sa kanyang mukha ang labis na panggigigil, na hindi alintana ang natatanggap niya ring pinsala. Pagkalipas ng ilang sandali, matapos ang isang napakatinding pag-atake na ginawa ni Hyun-wook na bumulabog sa lahat, ay ang kaninang bumabaha na mga zombies at mga kalansay, ngayon ay nagmistulang karagatan na ng mga bangkay. Kahit na may natitira pang mga nakatayo, ngunit halos lahat sa mga ito ay nakahandusay na wala ng buhay, at ang nakakagulantang na pangyayaring ito ay nasaksihan mismo ni Kim Se-hee mula sa kanyang kinatatayuan. Maya-maya lang ay ang kaninang puno ng pagdududa, ngayon ay nakangiti ng nagsasabi na isang ganap na baliw talaga ang ating bida. Mula sa Command Center broadcast ay inanunsyo na sa lahat, na kailangan na nilang mailikas ang mga sugatan, at ubusin ang lahat na natitirang mga halimaw. Samantala si Oh San-guk naman na palaging kumukontra at hindi naniniwala sa bawat tagumpay ng ating bida, ngayon ay natutulala at napapanganga na lang habang napapatanong na kung ganito na ba talaga siya kakapangyarihan. Maging sila Yuna ay natigilan sa kanilang ginagawa at masusing pinagmamasdan ang naging kaganapan, habang si Youngjun ay napapatanong naman na kung meron na bang isang A-rank sa kanilang batalyon nang hindi niya nalalaman ang tungkol dito. Sumagot naman si Yuna na maging siya ay hindi rin lubos maisip kung maipapaliwanag ba ng ranggo ni Hyun-wook ang pangyayaring ito. Kaya si Youngjun ay napapanganga na lang sa sagot ni Yuna. Pagdating naman kay Lee Min-hee ay kanyang nasabi sa sarili, na ginamit nito ang kanyang abilidad at binago niya ito sa isang pangmalawakang pag-atake na masasabing mas mataas pa kaysa sa isang A-rank. Maging siya na dating walang kumpiyansa sa kakayahan ng ating bida, ngayon ay napapahanga matapos niyang harap-harapan itong masaksihan. Maya-maya lang ay bigla nang naramdaman ni Hyun-wook ang sakit ng kanyang katawan, dulot ng kanina pa niyang pakikipaglaban, at sunod-sunod na paggamit ng mana tank, kaya kaagad namang nag-alala si Lee Min-hee sa kanyang kalagayan. Subalit sa halip na intindihin ang sarili, ay kanya lang sinabi sa kay Lee Min-hee na ang laban ay hindi pa natatapos, kaya dapat itong mag-focus at panatilihin lang ang kanyang warp zone. Tumugon naman ito na maging siya ay naabot na rin ang kanyang limitasyon, at ang kanyang warp zone ay hindi na magtatagal.
Nakiusap naman si Hyunwook sa kanya kung maaring mapanatili pa niya ito kahit sandali na lang, habang nakatingin sa ibaba. Hindi naman maiiwasan ni Carol na mabahala, matapos niyang makita ang nangyari sa kanilang plano na inihanda. Sa kalagitnaan naman ng kanyang pag-iisip ay bigla na lang sumulpot sa kanyang likuran ang nakasumbrero niyang kasama, upang ibalita na si Okang Mak na kanilang ipinadala papunta sa control room ay wala nang naging balita, at ang kanilang mga halimaw ay halos naubos na. At ito ay nagtanong kung kailangan pa ba nilang hintayin hanggang magbukas ang huling gate. Kung saan ay paggalit lang siyang pinatahimik ni Carol, at hayaan na muna siyang makapag-isip. Habang pinag-aaralan ang kanilang kasalukuyang sitwasyon, ay kanyang nasabi sa isipan na hindi iyon kapangyarihan ng hari ng Namsam, maging ng isang kandidato para sa pagiging Sword Saint, at lalong-lalo na ng isang Holy Knight. At sila ay walang nakuha na impormasyon tungkol sa may gawa ng isang pangmalawakang pag-ataking ito. Sa ganitong sukat ay maaari na siya ay nasa antas ng isang mataas na opisyal ng militar. Muli na namang inabala ng nakasumbrero ang kanyang pagmumuni-muni ng ito ay may napansin na isang presensya. Kanyang ipinaalam na may nagmamasid ngayon sa kanila dito sa kanilang lokasyon, kung saan ay nagulat naman dito si Carol. Maging ang sundalo na nagawang matuntan ang kanilang lokasyon ay nagtataka rin nang sila ay makita. Kaagad nang inutos ni Carol sa kanyang kasama na hulihin ito at dalhin sa kanya, dahil marami siyang katanungan na gustong malaman mula rito. Nang walang pag-aatubili ay mabilis na itong nawala, upang puntahan at hulihin ang sundalong nakadiskobre sa kanilang lokasyon. Batid na niya ang nagbabatsyang kapahamakan na papalapit na sa kanya, ay kaagad na siyang tumakbo papalayo at mabilis nang kinuha ang kanyang radyo. Nagmamadali na siyang nagulat na ang totem ay kanya nang natagpuan, at nasa lokasyon ng B39. Kanya pa itong inulit upang makuha talaga ng kanyang kasama ang impormasyon niyang dala, habang patuloy pa rin sa pagtakbo. Kaya nagulat naman dito si Hyunwook habang nakakaramdam na rin ng pagkabahala para sa kalagayan ng kanyang kasama. Maging sila Youngjun at Yuna ay bigla na lang natulala, dahil batid na rin nila na ito ay nalalagay na sa delikadong sitwasyon. At lalong-lalo na ang kanyang mga kasama na hindi maipaliwanag ang takot na nararamdaman para sa kalagayan ng kanilang kasamahan na si Kyungjin. Kanya na ring sinabi sa lahat na kasalukuyan siyang hinahabol ng mga ito, at hindi niya alam kung magagawa pa ba niyang makatakas dito. Pagkatapos ay mabilis na siyang naabutan at kaagad na sinunggaban, at sa bilis ng pangyayari ay wala na siyang nagawa. At ang kanyang hawak na radyo ay tumilapon na rin sa malayo, dahilan ng pagkawalan ng kanyang koneksyon mula sa iba. Labis naman ang pangangamba ni Hyunwook nang hindi na sumasagot sa kanyang tawag si Kim Kyungjin, kaya kaagad na niyang inutos sa command center personnel na ilipat ang drone sa nasabing lokasyon. Kung saan ay nagmamadali naman silang tumugon at mabilis na nila itong natunton. At ang malakas na sigaw ni Kyungjin ay umabot na rin sa lokasyon nila Yuna, senyales na medyo malapit lang ito sa kanila, kaya kanya nang inutusan si Youngjun na magmadali na. Nang walang pag-aalinlangan ay kaagad na siyang sumang-ayon, at ang tangi niya raw na kailangan ay 1 segundo lang. Pagkatapos ay mabilis na itong nawala at tanging alikabok na lang ang kanyang iniwan sa kanyang kasamahan. Samantala ang hindi nila alam ay kasalukuyan na silang sinusubaybayan ng babaeng vampira mula sa itaas na bahagi ng kagubatan. At ito ay napasabi na hindi lang pala nag-iisa ang humahanap sa kanila, kundi marami sila at kanya na ring nakita si Yuna. Ramdam na rin nila ang kakaibang pagbabago na nangyayari sa kanilang paligid, kaya nasabi na ni Anmintay na nalaman na ng kalaban ang kanilang lokasyon. Maya-maya lang ay nagulat na lang si Yuna sa biglang nagpakita na isang dambuhalang halimaw mula sa kanyang likuran. Kung saan ay kaagad na itong nakalapit sa kanila, at dahil sa laki nito ay nagmistulan na lang silang maliliit na langgam. Kasunod nito ay mabilis na itong umatake at buong tapang naman itong hinarap ni Anmintay. Dahil wala na rin silang oras para makaiwas, ay kanya nang itinaas ang kanyang kalasag, ngunit mukhang ito ay magiging walang kwenta buhat na unti-unti nang nababasag ang kanyang kalasag. Hanggang sa tuluyan na talaga itong napawalang bisa, at nagawa pa siya nitong mapinsala. Dahil sa bigat ng puwersang kanyang sinangga, ay hindi na niya ito kinaya gamit lang ng kanyang purong lakas, at kanyang ininda ang sakit na dulot nito sa kanyang balikat. Mula naman sa kabilang banda ay pilit ring sinasangga ni Yuna ang napakalaking espada na papalapit rin sa kanya. Kahit maging siya ay labis ring nahihirapan sa bigat ng puwersa na kanyang pinipigilan.
At siya ay nagtataka sa kanyang napansin na nangyayari sa kanyang kanang kamay, kung saan ay unti-unting nasisira ang suot niya at lumalabas mula dito ang kanyang dilaw na enerhiya. At sa huli ay kanya nang napagtanto kung bakit ito nangyayari at kung saan ito nagmumula. Kaya mabilis na siyang umiwas at bumitaw mula sa pagkakasangga sa malaking espada ng kanilang dambuhalang kalaban, habang si Anmintay naman ay nanatili pa ring nakaupo sa lupa. Kanya na ring pinagsabihan ang kanyang kasamahan na lumayo mula sa mga nilalang na ito, dahil ito ay mga haunted armor, kung magiging mas malapit sila dito, at kahit anong parte ang mahahawakan ng mga ito ay mabubulok. Ang haunted armor ay isang isinumpang baluti na ginawa ng isang death magic. Dahil hindi pa ring nakatayo si Anmintay ay nilapitan na siya ng kanyang kasama at kinamusta, at siya naman ay tumugon na parang nabali ang kanyang balikat, habang mas dumarami pa ang mga haunted armor na lumalapit sa kanila. Hanggang sa silang lahat ay nagawang palibutan ng mga naglalakihang haunted armor na ito. Dahil sa pagkabahala, ay nagtanong na sila sa kanilang platoon leader na kung ano na ba ang kanilang gagawin sa ngayon. Kung saan ay sumagot naman si Yuna na mananatili lang sila sa kanyang likuran, sabay papalabas na ng kanyang nakakasilaw na enerhiya. Mula sa enerhiyang ito ay nakabuo ito ng dalawang naglalakihang mga dilaw na pakpak. Hanggang sa ito ay makikita sa bawat dako ng lugar, at ang taglay na liwanag nito ay sinakop ang malaking bahagi ng madilim na kagubatan. Pagkatapos ay nakagawa ito ng isang malaking barrier na nagsisilbing proteksyon nila mula sa mga nakapalibot sa kanila. Ang kanyang kasama ay nakaramdam na rin ng bahagyang kagighawaan, dahil sa ngayon ay ligtas na sila. At ang enerhiyang nagmumula rito ay nag-udyok sa mga haunted armor na bahagyang mapahinto. At ramdam nila ang kanilang unti-unting pagkasunog ng dumampi sa kanila ang inilalabas nitong dilaw na enerhiya. Kaya sila ay umatras ng bahagya upang kumuha ng maliit na distansya nang hindi sila magawang mapinsala. Ang kasanayan na ito ni Yuna ay tinawag niyang Holy Dome, sabay bagsak ng kanyang kalasag upang ito ay bumaon sa lupa. Pagkatapos ay tumalon na siya at pamatong sa kanyang kalasag, habang sinasabi sa kanyang kasama na sila ay makakatanggap ng Blessing of Holy Power sa loob ng Holy Dome na hanggang 7 minuto, kaya kung sila ay makakakuha ng pagkakataon habang siya ay nakikipaglaban, ay dapat na silang umalis sa lugar at unahin ang paghahanap ng totem. Sumagot naman ang kanyang kasama na hindi ba't malalakas ang kanilang mga kalaban, na kailangan pa nila ang isang buong pleton para lang labanan ang isa. Kung saan ay sumagot naman si Yuna na siya ay sapat na, sabay talon palabas ng kanyang Holy Dome. At kaagad nang nakarating sa uluhan ng kanyang kalaban at ginamit ang balikat nito bilang apakan. Kasunod nito ay ginamit na niya ang kanyang kasanayan na Holy Light at pinambalot sa kanyang espada. Pagkatapos ay kanya na itong isinaksak sa may bukas na bahagi ng haunted armor na nasa bandang uluhan nito. At kanya nang inikat ang kanyang espada gamit ng dalawa niyang kamay para mas lalo pa itong bumaon. Sabay was-iwas nito ng buong lakas paitaas hanggang ang ulo ng kanyang kalaban ay nabaklas, at lumabas mula rito ang maitim at maliwanag na enerhiya. Subalit ito ay isang panimula pa lang, dahil matapos niyang mapatamba ang isa, ay mayroon namang kaagad na gustong umatake sa kanya. Subalit mabilis naman siyang nakaalis kaya ang tinamaan lang ng malaking espada ay ang mismong kasama nito na kanyang sinasakyan. Kaya matapos itong mapatay ni Yuna, ay pinatay naman siya muli ng kanyang kasama, kaya tuloy naging double dead na siya. Samantala si Yuna naman ay kaagad nang tumalon upang umatake naman sa isa pang haunted armor. Katulad kanina ay lumapag rin siya sa balikat nitong isa, sabay baon ng kanyang espada dito. At muli na naman niyang ginamit ang kanyang makapal na holy power upang magdulot dito ng pinsala. Sa kanilang nasaksihan kung paano makikipaglaban si Yuna, ay napatanong na lang ang isa kung ganyan ba talaga makikipaglaban ang isang Holy Knight. Sumagot naman siya na ito ay hindi niya rin alam, ngunit sa ngayon ay kanya nang nalaman kung bakit tinatawag ng iba si Yuna na isang berserker kung ito ay may hawak na espada. Gamit ng kanyang lakas ay muli na naman niyang napinsala ang kanyang kalaban, at mabilis nang bumubulusok papunta naman sa iba. Subalit siya ay nagtataka kung bakit bigla na lang nawala ang bisa ng kanyang holy power. At dahil siya ay nawala mula sa kanyang konsentrasyon, ay hindi niya namalayan ang espada ng kalaban na papalapit na sa kanya. Subalit bago pa man siya matamaan ay nagawa niya pa rin itong naiwasan, sa pamamagitan ng paghawak dito upang makagalaw sa ere.
Ngunit dahil bigla na lang nawala ang kanyang holy power ay mabilis na siyang lumundag para makaalis kaagad sa pagkakonekta ng haunted armor sa kanya, dahilan ng pagkakabangga niya ng malakas sa isang punong kahoy. Maging ang Holy Dome ay unti-unti na ring nawawala kaya ang kanyang kasama ay nakakaramdam na rin ng pagkabalisa. At si Yuna ay tuluyan ng bumagsak sa lupa habang iniinda ang natamo niyang pinsala buhat ng biglaang pagkawalan ng kanyang holy power. Maya-maya lang ay may pulang sistema na namang nagpakita, upang maghatid ng isang babala, na kumakalat na ang sumpa ng Gregory Azazel, at ang lahat ng holy power sa lugar ay pinipigilan nito. Ang Gregory ay isang organisasyon ng mga nahulog na anghel, at ang kanilang leader ay si Azazel. At ang relic na ginagamit ni Azazel ay ang pangkontra sa mga item na may holy power. Ang may kagagawan nito ay walang iba kundi ang babaeng vampira na sa wakas ay sumali na sa eksena habang pinapalibutan ng itim at berdeng enerhiya. Kaya si Yuna ay nagtataka at hindi na nakapagsalita ng kanya na itong makita. Sa kanyang pagdating ay kaagad niyang sinabi kay Yuna, na sa wakas ay kanya na ring nakita ang mayabang na mukha ng isang Holy Knight.